Galiin natin lagi na sa pagdalo sa gawain ay nariyan na lagi na ang ating pagpupuri sa Panginoon. Amen. Madali lang magpuri, mga kapatid, sa Diyos. Isipin mo lang yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi ka na kailangang turuan. Pag naisip mo yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon, ay sigurado ko na ang tao ay marunong nang magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya yan ang ating hangarin lagi na sa Diyos ay handang magpuri, mga kapatid, at handang magpasalamat. Okay? At salamat sa Diyos na wala man yung iba dahil sa trabaho sila. Sabi niya, Pastor, pwede ba mag-live ka? Sabi niya, at manonood kami sa live. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. May mga ganyang puso na tayo ay makapakinig pa rin ng salita ng Panginoon. Amen. Naalala niyo yung istorya? Merong istorya, hindi alam nung mga bago nating kapatid. Merong istorya, Sister Marianita. May istorya na may dalawang magkaibigan. Ayan. Na papunta sila sa church. Ayan. Pareho silang aktibo sa church. Naglilingkod sa Panginoon, itong dalawang magkaibigan. Nung papunta sila sa church, meron silang madadaanan doon na mga sapa, ganyan, bago sila papunta sa church. Parang tayo, marami tayong nadadaanan bago pupunta sa church. Ngayon, mga kapatid, nung may nadaanan silang sapa na katulad ngayon, mainit, natutuyo na yung sapa. Yung natutuyo na yung sapa, nakita nila ang daming mga isda na wala ng tubig Nalaka nga matiliw. Kaawanda naman, nagtinginan silang dalawa, mga kapatid. Pero sabi nila, hindi pwedeng, hindi kami pupunta sa church kasi Sunday Hindi po pwede. Sunday. Kaya siguro wala dito yung iba. May nadaanan silang sapa, mga kapatid, na mayroong isda. So, hindi po pwede na huwag kang tumingin ng ganyan. Kas nagaw awis di matatimay sa nga, ikanday to yan. Sigurado day to yan. Sabi, hindi, magsisimba tayo. Sabi, isayang yung isda. Mamaya, pag alis natin, meron nang pupunta dyan, mangunguha. Mga kapatid. Okay? Kaya, ganun ba? O sige, sabi niya, mag-ano na lang tayo. Anong tawag dito, mga kapatid? Yung Jack and Poy. Ayan. Kung sinong manalo, siya yung pupunta sa church. Yung matatalo, siya yung kukuha ng isda. At pagkatapos ng church, hatian mo ako. Sige, nagtulag sila, mga kapatid. Jack and Poy sila. Tagal lang kwento ito, mga kapatid. May mga bago tayo, hindi nila alam. So, siyempre, mananalo yung isa, matatalo yung isa. So yung nanalo, mga kapatid, pumunta sa church, tuwang-tuwa. Ay, salamat, nakapag-church ako. Bahala ka dyan. Basta pag-uwi ko, pagkatapos ng church, meron akong isda. Okay? Yung isa naman, mga kapatid, sige, sayang yung hindi ako naka-attend. Pero siguro, pagpipray na lang ako nung kasama ko doon. Yan ang tulag nila. Mag-church ka, maiwan yung isa. Pero yung mag-church, pagpipray niya yung isa. At least meron naman siyang isda, mga kapatid. So, nagsisimula na yung church, mga kapatid, tumatakbo yung oras. Amen. At yung isa naman doon, abalang-abala nanguhuli ng isda. Habang tumatakbo yung oras, natatansya yung naguhuli ng isda. Oh, nako, prayer and worship na. Nagpupuri na sila sa Panginoon, sabi niya. Habang naguhuli siya ng isda, iniisip niya yung nangyayari sa church. Nako, sigurado, nagsasayawan na sila doon, pupurihan na sila, mga kapatid. Samantala yung isa naman, mga kapatid, ano na kayong nangyari doon sa kasama ko? Sabi, nakataas yung kamay niya, nagpupuri-puri siya, kunwari, mga kapatid, nakikisigaw-sigaw siya doon. Pero sabi, nakuha niya na kaya lahat ng mga isda doon, baka meron na siyang binigyan na iba.
Akala nila kung ano nang akala nila feel na feel niya yung pagsasamba, mga kapatid, yung isip pala niya nandoon sa labas. Kaya yan yung totoo, mga kapatid, na minsan ay hindi natin namamalayan. Okay? Na may mga tao sa labas, ang isip nila nandito sa church. Pero ang nakakalungkot, yung nandito sa loob ng church, pero yung nasa isipan nila nandoon sa labas. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na Sabado pa lang, hallelujah, sa bahay natin, ilagay na natin yung isip natin sa church para pagdating ng Sunday, mga kapatid, amen, talagang nagpupuri tayo at sumasamba sa ating Panginoon. Dahil kung mayroong totoong pagpupuri, ayan, makinig kayo, mga kapatid, kung mayroong totoong pagpupuri at pagsamba doon, pumupunta yung presensya ng Panginoon. Mga kapatid, basta may totoong pagpupuri at pagsamba. Kaya kahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid, lagi na. Yan ang hangarin natin, ang presensya ng Panginoon. Hindi matatawaran yan. Lahat ng simbahan, may Word of God, may Biblia, lahat ng simbahan, may panalangin, lahat ng simbahan, may ganyang pangalan, mga kapatid. Lahat ng simbahan ay mayroong awitan. Lahat ng simbahan meron yan, mga kapatid. Pero hindi lahat mayroong presensya ng Panginoong Diyos. Ayan dapat ang hangarin natin, mga kapatid, lagi na. Ang maramdaman ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Grabe ang init, lalo na kahapon. Sobrang init kahapon, mga kapatid. At okay na yan. Tiisin natin yung init na yan kaysa tiisin natin sa impyerno. Mga kapatid. Tiisin na lang natin yung init tsaka yung hirap sa mundo. Huwag lang doon sa impyerno habang buhay, mga kapatid. Susunugin ako. Ang hirap. Ang hirap. Amen. So, meron tayong pag-aaralan ngayong umaga na dalangin ko sa tulong ng Panginoon ay manahan ito sa ating mga puso, mga kapatid. In the book of Hosea, ayan. Kaya nung wala nung Sunday, at least kadugtong niya ito. Medyo last Sunday ang pinag-aralan natin ay Hosea chapter 4 ba yun, mga kapatid? Doon sa nakinig nung Sunday, mga kapatid, pakilakasan nyo. Chapter 4 ba yun nung Sunday? Chapter 4 verse 6. Na doon, mga kapatid, sa galit ng Diyos, sabi niya sa bayan niya, masisira kayo, mga bayan ko, sabi ng Panginoon, kung wala kayong kaalaman. Kaya yung mga walang alam, talagang alam ng Panginoon na walang patutunguhan yan sa Diyos, mga kapatid. Kaya sabi niya, dahil tinanggihan niyo ang kaalaman na nagmumula sa Panginoon, sabi ng Panginoon, agalit siya, I will also reject you. Dagijay, handa ka kayat, ti panakam mo, nga gapoy ti Diyos. Una ni Lord, handak nga, hanyo nga kayat nga maamuan, dagijay banbanag, panggup kinyak, kaya dagiti pagayatan ni Apo Diyos, kuna ni Apo Diyos, I will also reject you. So ngayon di Domingo kat nakita natin, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang kaalaman sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog, ha? Oo. Pinapauwi ko yung mga natutulog dito. Amen. Hindi magandang kausap yung tinutulugan ka, mga kapatid.
Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. May mga nagsisimba dito noon, Sister, Josephine. Sabi ko, doon ka sa church ninyo, bawal matulog dito. Bumalik ka na lang doon. Doon pwede, dito hindi. Amen. Kung merong pinakamahalagang pakikipag-usap sa atin, ang Panginoong Diyos na mangungusap sa buhay natin, mga kapatid. Dito, pinapatay natin ang cellphone. Pag-check yung cellphone nyo, mga kapatid, baka nakabukas pa. Paki-off yan, mga kapatid. Kung mayroong pinaka-importanting tawag, yan ay sa ating Panginoon. Ayan, punta kayo doon. Pa-share nyo yung Bible ninyo, mga kapatid. Ayan, tinitingnan nila Lapit na kayo, Sister Priscilla. Tinitingnan nila, ayan, share nyo sila ng Bible. Ayan. Gitnaan mo sila, ayan, makibasa sila. Okay, Hosea, ngayon naman ang teksto ay nasa Hosea chapter number 6. Okay, Hosea 6. Huwag kayong mabibigla, mga kapatid, Amen, sabi naman. Sabi ng Panginoon ay ganito, Hosea chapter 6, verse 6. Okay, ulitin ko nung chapter 4, sabi niya, inaayawan ninyo yung kaalaman, binibigyan ko kayo ng kaalaman, sabi ng Panginoon, ayaw ko na din kayo. Okay? Ayaw ko na din kayo pag ayaw ninyo ng kaalaman, sabi ng Panginoon. And now, mga kapatid, ngayong May 10, akala ko nga, hindi ko ngayon ipapangaral ito Ngayong May 10, 2026, nasa Hosea chapter 6 tayo, verse 6. Pakinggan natin ang sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Ganito ang salita ng Panginoon. For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Sa Tagalog, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain. Kumpara sa hain, sabi ng Panginoon, kumpara sa hain at kaawaan, sabi ni Lord, mas gusto ko itong kaawaan. At ng pagkilala sa Diyos, higit sa anumang handog na susunugin. Gustong-gusto ng Diyos ang mga alay, mga kapatid. Pero pag papipiliin mo yung Diyos sa iaalay mo, dahil idaton mo, kende pusong nakayat mo iso nga mamam mo. Sa Tagalog, mga kapatid, pero kung pipili ang Diyos sa pamamagitan ng maiaalay mo, ano man, gaano man kalaki yan, alay mo, ano man yung alay mo. Dahil sa bawat pagtitipon, kailangan mayroon tayong inaalay sa Panginoon, mga kapatid. Hindi lang pera, hindi lang gamit, buhay, kalakasan, mga kapatid. Lahat ng pwede nating ialay. Hindi pwedeng wala. Pagharap ka sa Diyos, kailangan may alay. Pero sabi niya, pagpapipiliin ako between sacrifice and the knowledge of God, yung pagkilala sa akin, sabi ni Lord, mas gusto ko ito, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito, na tayo nawa ay kalugdan ng Panginoon. Sa ating pagkakatipon, tayong lahat ay yumuko. Dumalangin tayo sa Panginoon, hilingin natin ang tulong at gabay ng Diyos, sapagkat sa sarili natin ay wala tayong magagawa, mga kapatid. Shall we pray? Praise God. Purihin ka, Panginoong Diyos, na mapagpala sa lahat. Ikaw ay makapangyarihan, magpakailan paman. Dakila ka, magpakailan paman. At ikaw ang aming Diyos sa lugar na ito, Panginoon, at sa aming mga buhay. Tinataas ka namin, Panginoong Isus, walang iba. Pagharian mo kami, Panginoong Diyos, at pangunahan.
sapagkat alam namin na sa pamamagitan mo, Panginoon, ikaw ang may hawak ng magandang buhay ng bawat isa. Kaya kami magpapatuloy na sasandal, magtitiwala at mananampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay handang gumawa lagi na sa buhay ng makasalanan, sa buhay ng iyong mga anak, at sa buhay ng iyong mga banal. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang pribilehiyong ito, naniniwala kami, Panginoong Diyos, ay merong magandang mangyayari sa kinabukasan. Salamat sa pagkakataon na kami po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord God Almighty, I release the gift of faith, Lord Jesus, in your name. Hallelujah, that we will expect God, hallelujah, hallelujah, na gagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Maluwalhati ka, Panginoong Diyos, na itaas ang iyong dakilang pangalan, hallelujah, sa aming kalagitnaan. Sinasaway namin ang gawa ng kaaway. Sinasaway namin ang Espiritu, Panginoon, hallelujah, na hindi sang-ayon sa kalooban ko. Sa pangalan ni Jesus, kinakalagan namin ang banal na Espiritu. Kinakalagan namin ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kinakalagan namin ang kalooban ng Panginoon, hallelujah, sa aming mga buhay. Maluwalhati ka, maluwalhati ka, maluwalhati ka. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Ang bendisyon na igawad mo, Panginoon, sa mananampalataya at nagmamahal sa iyo. Purihin ka, mang banal, sambahin ka. Ito ang aming dalangin sa iyo, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Lord, as we give you all the glory, honor, and praise. Sabihin natin, Jesus' name. Ibaga tayo in Jesus' name. Palakpakan tayo tiyapo, kakabsat. Madaydayo tiyapo. Hallelujah! Madaydayo ka, Apo! Madaydayo ka, Yesu Cristo. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen and amen and amen. Praise the name of the Lord. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Tingnan mo kung yung nagsabi sa iyo, handa na talaga, baka wala ding gana, mga kapatid. Handa ka na ba talaga? Sabihin mo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kung ikaw ay handa na, maging ang puso natin ay lagi nating ihanda sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat yan ang tinitignan ng Panginoon bukod sa pananampalataya sa lugar na ito. Ang pananampalataya at ating puso, mga kapatid. Amen. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon na ating pag-aaralan ay merong pamagat na nagsasabing, the greatest knowledge to acquire. Ang pinakadakilang kaalaman na ating makukuha. Okay? Kailangan alam natin na sa buhay na ito, meron laging higit. No amin dito ibiyag, kahit ipagarot mo nga pantay-pantay, kawawa ka, kapatid. Dahil sa buhay na ito, merong laging nakahihigit. Amen. Walang pantay dito. Ang buhay na ito, makinig kayo, life is unfair. Unfair ang buhay. Walang patas dito sa mundong ito, mga kapatid. Ganoon pa man, mabuti ang Diyos pa rin, mga kapatid. Kahit hindi patas ang buhay, salamat, ang Diyos ay mabuti. So we will know the greatest knowledge to acquire. Sa lahat ng bagay, merong higit. Maging sa kaalaman, mga kapatid, meron tayong dapat higit na dapat na makukuha. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, God bless you. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin, sabihin mo.
Okay, pagpalain tayo ng Panginoon, mabaling kaya ang tugawin. Amen. Salamat. Sana may nag-God bless you din sa akin. No? Salamat sa inyo. Advance. Okay. Okay, the greatest knowledge to acquire. There are diversities of knowledge. Ang kaalaman ay hindi pare-pareho. Amen. Kaya nga pag pumasok kayo sa paaralan, merong iba't ibang subject. May iba't ibang guro na sila ay marunong o dalubhasa sa isang larangan, mga kapatid, na hindi nila alam yung larangan ng iba. Iba-ibang kaalaman na makikita natin sa paligid. Lahat ay may kaalaman. Ayan, malungkot yung iba, mga kapatid. Akala nila, sinabi ko lang na school, yung iba malungkot na, mga kapatid. Lahat ay may kaalaman. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. Kahit yung mga hindi nag-aaral, meron silang alam. Amen. Malungkot pa rin sila, mga kapatid. Sabi ko, kahit hindi pumasok sa eskwelahan, meron pa rin yan alam, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, pag may mga taong mga iba ang takbo ng isip, mga kapatid, sabi ko, meron din silang alam, sa iba lang nila ginagamit. Yung iba magaling, marurunong, may mga alam. Pero yung iba, meron ding alam, mga kapatid. Pabaligtad yung alam nila. Magaling sa mga illegal, magaling sa mga korupsyon, kung ano-ano pa, mga kapatid, masasamang bagay. Doon naman sila magaling, yung iba. Mali lang paggamit nila ng kaalaman, mga kapatid. Pwede ba gamitin natin yung kaalaman natin sa mabuti, mga kapatid? Palakpakan natin ang Diyos na mabuti. Gamitin natin ang kabutihan sa kaalaman, mga kapatid. Ang kaalaman sa kabutihan dahil mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Shall we say praise the Lord? Hindi ko na pahabain. Naintindihan nyo na siguro yung ibig kong sabihin. Nasadyang iba't iba ang mga kaalaman, mga kapatid. Hindi lahat alam mo. Amen. Marami kayong alam na hindi ko alam. Ayan, tuwang-tuwa na naman sila, mga kapatid. Marami kayong alam na hindi ko alam. Brother Rosia, dot yung mga ko mo. At hindi ako malungkot doon dahil alam ko meron din akong alam na hindi nyo rin alam minsan. Meron man alam natin konti lang. Okay? Pero sabi ko nga, sa lahat ng bagay ay meron laging nakahihigit. Maging sa kaalaman. Okay? Maging sa kaalaman, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Meron akong halimbawa na gustong ibigay sa inyo patungkol sa kaalaman sa Diyos. Na dito sa Biblia ay itinuturo at babasahin natin, mga kapatid, na tunay nga maging ang mga tao at mga relihiyon, makinig kayong lahat, ay merong iba't ibang pananaw sa Diyos. Iba-iba. Sa Biblia pa lang, tinuturo na nila noon pa, that there are different views concerning this God, mga kapatid, na naglikha ng lahat ng bagay. Ito ay tinuro ni Pablo sa mga miyembro ng iglesia sa Corinto na mga pawang dalubhasa at marunong. Pinapakilala ni Pablo ang katuruan ito na pinapaunawa niya na alam niyo ba, pati ang Diyos na nag-iisa, ang daming iba't ibang unawa ng mga tao. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Hindi porket may hawak na Biblia, siya na yung tama, mga kapatid. Hindi porket may hawak na Biblia, siya na yung tama. Okay? Ang sabi nga ng Panginoon, makikita yan sa bunga, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? In 1 Corinthians, ay babasahin ko, mga kapatid, itong kaunawaan na itinuturo ng Biblia
na maging ang mga relihiyon at mga tao ay merong iba't ibang unawa. Ang pinag-uusapan namin nung Thursday, mga kapatid, ang church, kinakailangan meron lamang nagkakaisang pananampalataya. Kaya hindi kailangan dito yung mayroong sariling paniniwala. Ay manggugulo lang yun pag meron dito. Dito sariling nga pamatim, hanggang nga mabalin dito eh. Makikadwa ka iti pamating ay sursurot ti Biblia. Sabi ko, makipagkaisa ka sa pananampalataya na tinuturo ng Biblia. Mga kapatid, dahil lahat ng merong sariling paniniwala, hindi sila talaga magtatagal dito, mga kapatid. Amen. Okay? 1 Corinthians chapter 8, verse 6 to 7. Pakinggan nyo maigito, huwag kayong mabibigla. But we know, ang kausap dito ni Pablo ay mananampalataya, yung tunay na church noon. But we know that there is only one God. Ang Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na binabasa natin, sabi nila sa mga tunay na mananampalataya, itipod nung namati at dalayan may naisa na Diyos. Meron lamang isang Diyos. Ay naaawa ko doon sa mga taong pinaghati-hati nila ito sa tatlo, mga kapatid. Hiwa-hiwalay yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo. Nasa langit, iisa lang ang trono, mga kapatid. Hindi pwedeng tatlo ang Diyos. Sa langit, iisa lang ang trono. Paulit-ulit sa lumang tipan at sa bagong tipan, meron lamang iisang Diyos, mga kapatid. Nagkakaisa ba tayo dyan, mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Hindi natin kailangan ng pangalawang Diyos at pangatlong Diyos. Isang Diyos lang ang kailangan natin. Kayang-kaya ng isang Diyos. Ang lahat ng bagay, purihin ka ng isang Diyos. Praise the name of the Lord. Yung isang Diyos na naglatag ng lahat, hallelujah, gumawa ng lahat, ay yun lamang yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan ng pangalawa o pangatlong Diyos, mga kapatid. Isa lang, hallelujah. Dahil yan ang itinuturo ng mga unang mananampalataya at mga ngaral sa Biblia. Amen. We know that there is only one God. The Father who created everything. And we exist for Him. And there is only one Lord. Mga kapatid, makinig kayong lahat. Wala ng ibang Panginoon. Iisa lamang, mga kapatid. At ang sinabi, that is Jesus Christ. Wala na tayong dapat ibang Panginoon maliban sa pangalan na yan, ang Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Through whom God made everything, na sa pamamagitan niya ay nailikha ang mga bagay-bagay, and through whom we have been given life. Na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay nagkaroon tayo ng buhay. Sabihin mo sa katabi mo, yang buhay mo na yan. Sabihin mo, yang buhay mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, ay bigay ng Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Sabihin mo, gamitin natin yan sa Panginoon. Meron lamang iisang Diyos. Meron lamang iisang Panginoon. Pero dito, mga kapatid, dito kayo makinig sa verse 7. Magugulat kayo dito sa verse 7. Okay?
Sabi ng totoong mananampalataya sa Biblia, ito, meron lamang isang Panginoon, meron lamang isang Diyos. Ang pangalan ng Panginoon ay Jesucristo. Wala nang ibang pangalan na binanggit, mga kapatid. Okay? Yun yung tamang church. Sa mundong ito, napapaligiran tayo ng mga churches. Ang binangon ng Panginoon ay hindi churches. Isang church lang, mga kapatid. Okay, magugulat ha? Verse 7, makinig kayong maigi. Babasahin ko to sa Ilocano mamaya. Verse 7. However, ayun na mga kapatid. Sabi niya, ang pagtuturo ng church ay meron lamang iisang Diyos at meron lamang iisang Panginoon. Ito ang problema, mga kapatid. However, ayan ang problema, mga kapatid. However, there is not in everyone that knowledge. Kapag may Biblia ka, guhitan mo yan. Yung verse 6 na tinuturo ng Biblia, tinuturo ng unang church, ang unang mananampalataya at mga apostol, na meron lamang iisang Diyos at meron lamang iisang Panginoon. Sabi ng verse 7, kaya lang, ganun pa man, hindi lahat ay merong ganyang kaalaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kaalaman ay iba-iba. Ang nakakalungkot, yung nag-iisang Diyos, ang mga tao merong kanya-kanyang kaalaman. Pakinggan yung maigi mga kapatid, huwag kayong masasaktan ha. Dati kong relihiyon itong natamaan dito eh. Dati kong relihiyon. Okay, sabi niya dito, however, guhitan mo ulit ito kung Biblia mo yan. There is not in everyone that knowledge. Sabi niya, sabi ng mga mananampalataya, sa atin, we know there is only one God. There is only one Lord who is Jesus Christ. Sa atin. Pero sabi niya, however, sa iba, sabi niya, hindi nila alam yung ganyang kaalaman. Iba ang pagkakakilala nila sa Diyos. At ito ang sabi niya mga kapatid, for some, with consciousness of the idol. Ayan, kaya tinamaan ako dito noon mga kapatid. Mayroong imahe. Until now, sabi niya, it as a thing offered to an idol. Ayan. Kaya mahirap makipista nga eh. Kasi pag nagluto sila, di ba, nagluto sila ng ulam, kukuha sila ng kunti, ilalagay sa iaatang yun. Wala, nakaturog dami na, mga kapatid. Iaatang nila doon sa altar. Buti sana kung sa pangalan ni Jesus nilagay. Hindi, doon sa mga kapatid eh. Iba-iba nga eh. Hindi ko nga alam eh. Ano ba talagang totoo? Yung iba nakaganon. Yung iba nakaganon. Ano ba talaga mga kapatid? Sabi niya, pag inalay mo doon, lahat ng pagkain na yon. Delikado. Doon sa nakipista dito mga kapatid, it was offered to an idol and their conscience being weak is defiled. Marurumihan ka na. Kaya magaling talaga ang demonyo eh. Kaya ang pag sinabing piyesta, sabi ko nga yan bang piyesta ninyo? Nakasulat sa Biblia na piyesta. May piyesta sa Bible, Brad. Meron. May feast. Pero hindi ganun sa ginagawa natin dito, mga kapatid. Nagluluto, nag-aatang, nagiinuman, mga kapatid. Yan. At kung ano-ano pa. At pag kinain mo daw yung pagkain na yon, ayan, ikaw ay narurumihan. Kaya inang siguro yan. Yung iba, malayo ang loob nila dahil
Ayan, narurumihan. Meron tayong guilty feelings. Ayan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. O kahit ko nga basahin tayo Ilocano, mga kapatid. Tapno ang dakturugan. Umisyam kayo, mabalin umisyam dito mga kapatid. Kalabitam datakat kaabay mo, baga mabalin umisyam dito Yan. Mabalin umisyam dito Amen. Ti Ilocano ngem para kada tayo. Itinamati hanga ti taod taruag. Dito inamati dito church ti Biblia. Dayta. Adalaang may sa Diyos Ama. Nagtaod kinkwana amin na banbanag ken agbibiyag tayo gapo kinkwana. Ken may sa nga apo ani Hesukristo. Ababaen kinkwana ket adda amin abanbanag ken babaen kinkwana. Hallelujah. Nga adda tayo. Adda tayo. Dayta ti panakam mo ti pudno nga namati. Adda nga ta pudno nga namati ito ikakabsat. Dito awan awan dito yan. Dito ilanganan. Anya nga tapat patsen da ito Nupay kasta. Dayto ya panakaammo ket awan iti tunggal maysa. Kaya sabi ko nga kanina, mayroong kaalaman na tama. At yung iba, hindi nila alam yun. Iba yung kaalaman nila. Amen. Daytoy pa nakaammo ket awan iti tunggal maysa. Isu nga numadaan kay ti panakaawat ngam ammo nga dalaing maysa nga Dios ken maysa nga Apo itinada na Kristo ket haleluya naparaburan ka iti panakaammo iti panakaawat nga gapo tao jay. Haleluya. Galing sa Panginoon mga kapatid. Dahil hindi lahat. Sabi ko, hindi lahat, sabi ng Biblia, ay mayroong ganitong kaalaman. Amen. Ngamkit di agrokbab dagiti daduma iti jujusen. Ken kanenda daytoy atarao nakasla may isang abana kanaidagon iti jujusen. Iti kasta narugitan dagiti konsensya dagaputa nakapoy daytoy. Wala kayo. Dagiti nakipistad taa. Wala kayo. Hindi ayan mi Mayo 15 ti pista. Dito'y Mayo 17. Mga kapatid, may sarap ito, taga Villa Garcia sa tuyan Yan Ibusin na kayo kung nakarod. Ibusin na kayo tikabusor. Ang kayo nga agnaad tipod nung nga pamati ti Diyos sa kabsat. Bagbagakon. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nakita natin na mula pa noon, ilang libong taon nang nangyari. Meron ng iba't ibang kaunawaan patungkol dito sa nag-iisang Diyos at Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, ang totoo, kung babalikan natin yung pinakamas lumang na una pang pagtuturo, lalo ng mas maraming libu-libong taon, na noon pa man, mga kapatid, ay tinuturo sa lumang tipan. Hallelujah, na siya rin tinuturo, mga kapatid, ng Panginoon. Kaya anong tinanong ang Panginoon, mga kapatid, sa Mark chapter 12, verse 28 to 29, sabi ng isang guro doon, one of the teachers of the religious law, was standing there listening to discussion. And he realized that Jesus had answered well. So he asked, sabi niya, ang tanong niya kay Jesus, dahil maayos daw sumagot si Jesus, magaling sumagot si Jesus, may alam ang Panginoon. Ang sabi ng isang religious law teacher, mga kapatid, sabi niya, of all the commandments, sa lahat ng mga utos, ayun na,
sa lahat ng mga utos. Kaya nga sabi ko sa inyo merong laging higit. Sa inyong magkakapatid, merong higit. Meron laging higit. Kaya sabi ng isang taong marunong, sa lahat ng utos ng Diyos, ano ang pinakadakila sa lahat? Kaya sumagot ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi niya, of all commandments, which is the most important. Mga kapatid, makinig kayo. Merong pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Amen. Kaya kung pag-uusapan natin ang Biblia kung anong pinakamahalaga sa lahat ng utos ng Diyos, pakinggan mo ito at maliwanagan ka at magkaroon ka ng kaalaman sa tulong ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, sinabi niya yung Deuteronomy 6:4, sabi niya, the most important commandment is this: Hear, O Israel, the Lord our God is only one Lord. Kaya huwag kayong malilito, mga kapatid. Magaling talaga itong demonyo, kaya ang ginawa ng demonyo, pinaghati-hati niya ang Diyos sa mga kaunawan ng mga tao. Kaya nga sabi ni Pablo, yung iba hindi ganitong unawa nila na meron lamang Diyos at isang Panginoon. Ang iba, ibang unawa nila. Kahit mga idolo, kahit imahe, sinasamba na nila, sabi ni Pablo. Iba-ibang unawa nila, ganyan kagaling ang demonyo, mga kapatid. Pero ganun man sa kagaling, salamat, mas magaling pa rin ang Panginoon na nagtuturo sa atin ang tunay na kaalaman na ang pinakamahalaga palang utos ng Panginoon ay maunawaan na meron lamang nag-iisang Diyos at nag-iisang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Kaya tingnan ninyo nung marami kayong Diyos na kinikilala, tingnan niyo yung buhay ninyo. Yung mga taong maraming kinikilalang Diyos, ay anako, at sa bali man nanti makikita ko. Yung mga taong may kinikilalang maraming Diyos, ibang buhay niyan, mga kapatid. Natural, hindi Diyos ang maglilid ng buhay nila. Ay hindi ka sasamahan ng Diyos pag marami kang kinikilalang Diyos. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, ako ang nag-iisang Diyos, siloso ako. Kaya hindi pwedeng dalawa o tatlo ang Diyos. At hindi pwedeng sasamahan ng Diyos yung mga taong may kaalaman at pagkilala na merong higit pa sa iisang Diyos. Siloso siya, galit siya. Kaya kapag meron pa tayong ibang kikilalanin, ayaw ng Panginoon yun, mga kapatid. Sabi niya nga sa Hosea 4:6, sabi niya, ayaw niyo ng kaalaman? Sabi niya, if you reject it, I will also reject you. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan ng buhay natin, ito lang ang maglilid, mga kapatid. Yung nag-iisang Diyos na gumawa ng lahat, na nagbigay ng buhay. At alam natin, mga kapatid, na mayroong magandang kinabukasan sa nag-iisang Diyos tayo. Wala ng ibang Panginoon maliban sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Shall we say praise the Lord, mga kapatid? Palakpakan natin ng Diyos. Kaya, ganun na lang ang galit ng Diyos sa mga taong ayaw tumanggap ng tamang unawa. Ayaw mong kilalanin yung isang Diyos. Sabi niya, hindi kita matulungan. If you reject knowledge, sabi niya sa chapter 4, I will also reject you. Hindi ka matulungan ng Diyos pag ayaw mo ng kaalaman na tama sa Diyos, mga kapatid. Dahil iba't iba ang unawa ng mga tao patungkol sa Panginoon. Kaya sa chapter 6, pinaunawa ng Panginoon, sabi niya, gustong-gusto ko ng alay.
Pag binasa niyo yung lumang tipan, mga kapatid, ang problema kasi sa atin, hindi tayo talaga naturuan, mga kapatid, wala nung bata tayo. Kaya noon, pag pupunta tayo sa church, may dala tayong barya, parang ang laki-laki na nang binigay natin, mga kapatid, no? Pero sila, sa Biblia, nung tinuruan sila, tingnan ninyo mga kapatid, lahat ay nag-aalay sa Diyos. Basta papasok sila sa templo, mga kapatid, meron at meron silang ihahandog sa Panginoon. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Okay? Alam nyo? Ang mayayaman, sabi ng Panginoon, ganito ang kanilang iaalay sa akin. Kaya sasabihin mo, siguro mahirap lang kami, pastor, kaya wag na kami. Lahat mag-aalay sa Diyos dahil yan ay gusto niya. Magbasa kayo ng Biblia. Lahat ng naglilingkod sa Panginoon, naghahandog ng alay sa Diyos. Si Abraham sa panahon niya, kahit buhay ng anak niya, kaya niyang ialay kung kilala mo ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka mag-aalay sa Kanya ng mga bagay na walang halaga. Dahil alam ng mga tao sa Biblia noon, hindi kasi tayo naturuan noon eh. Hindi nga tayo nagsisimba noon eh. Di ba? Nagsisimba lang tayo pag binyag, kasal, tsaka libing. Pag may okasyon lang, mga kapatid, no? Pero sabi ng Panginoon, hindi lang mayaman ang maghahandog kahit mahirap. Ayan. Yung mayayaman, ang handog nila, baka. Ayan. Kapag middle class ka, tupa, kambing. Ayan. Pag mahirap ka, mga kapatid, mga ibon. Ayan. Turtle doves. Yung bato-bato. Ang Diyos, ayan, makinig kayong lahat, hindi pwedeng may dahilan tayo na hindi mag-alay sa Diyos dahil yan ay gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid. Yang handog at pag-aalay, gustong-gusto yan ng Diyos. Siya mismo ang nag-utos. At kung kilala mo ang Diyos mo, hindi pwedeng hindi ka mag-aalay. Kaya noon, ibang Diyos natin noon, mga kapatid. Ayan. Nung wala pa tayo dito sa Panginoon, ibang Diyos natin. Doon natin binibigay yung lakas natin. Doon natin binibigay yung pera natin. Ayan. Kung ano yung inaalayan mo ng the best mo, yun ang Diyos mo. Makinig ka, mga kapatid. Kung ano yung inaalayan mo ng best mo na time, talent, and treasure, yan ang Diyos mo. Huwag mong sasabihin ng Panginoong Diyos ang Diyos ko kung yung buong lakas mo sa iba mo ginagamit. Yung lahat ng panahon mo sa iba mo ginagamit. Hindi mo siya Diyos. Kung yung the best na pera mo ay ginagamit mo sa iba, hindi siya ang Diyos mo dahil kung siya ang Diyos mo, mga kapatid, wala nang ibang mahalaga sa oras mo, sa buhay mo, sa lahat ng meron sa'yo, kung hindi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ay, huwag mong sasabihin ang lakas mong gumastos sa bisyo. Noon, Brother Rolly. Tapos sa Panginoon, okay na yan, 50. Mga kapatid, iba yung Diyos mo. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, kung sino yung inaalayan mo ng best mo, yun ang Diyos mo. Maraming nagulat dito, akala nila si Lord na yung Diyos nila. Saan lagi ginagamit yung oras mo? Lakas mo, talento mo, pagmamayari mo. Kung sa iba yan nagagamit, hindi siya ang Diyos mo, mga kapatid. Amen. Pero kung alam mo, ayan, na siya talaga ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, handa kang mag-alay ng best mo para sa Kanya. Dahil katulad nila Abraham, katulad ni David, mga kapatid, sabi niya, kailangan kong mag-alay sa Panginoon. Sabi niya, araw na, bibilhin ko ang lupain mo.
bibilhin ko yan. Sabi ni Arauna, oh Haring David, anong gagawin mo? Bakit? Bakit mo bibilhin ng aking threshing floor? Sabi ni Arauna, sabi niya, sapagkat maghahandog ako sa Panginoon. Nung pinutol ng Panginoon yung sumpa, meron bang mga sinumpa dito mga kapatid noon? Marami. Sinumpa tayo noon ng mga maling unawa, maling katuruan, karamdaman, masamang espiritu. Pero nung inalis ng Panginoon yung sumpa, sabi ni David, hindi pwedeng, hindi ako mag-aalay sa Diyos. Sabi ni Arauna, ganun ba? Mag-aalay ka? Sabi ni Arauna, iaalay mo sa Diyos. Si Arauna, mabuti din yung puso niya. Sabi niya, Haring David, huwag mo nang bilhin. At kung gusto mo, sabi niya, meron pa akong mga hayop dyan, mga tupa, mga hayop, na idagdag mo sa alay mo. Tingnan ninyo yung taong nakakakilala ng Diyos niya. Sabi niya, hindi pwede. Ayaw ko ng libre na ibibigay ko sa Panginoon. Sabi niya, I will not offer to my God that cost me nothing. Sabi niya, hindi ako mag-aalay sa Diyos na hindi ako gagastos ng malaki. Kilala ko ang Diyos ko. Kaya nga, ayan, mali yung kaunawaan natin noon. Nagbibigay lang tayo ng tira-tira. Yan, ganito tayo. Tingin kayo dito. Lalo na yung mga nanay. Ayan, tinatabi muna yung mga, bago. Ayan, kay Lord yung nakapiranggot na natira. Mali. Brother Joseph, mali. Kung siya talaga ang Diyos mo, bago mo hati-hatiin yan, ihihiwalay mo muna yung sa Kanya. Kung siya talaga yung Diyos mo. Malaksid, sa bali talaga ni Apo, Diyos mo. Sa bali talaga, para daytoy, para iti daytoy, para daytoy. Iba. Pero pag siya talaga, ganun sa Biblia mga kapatid, inuuna, hanggang ngayon, ng mga mananampalataya, ang inyong lingkod, ganun, hinihiwalay ko yan. Nililista ko yan, para hindi ako malito. Itinatabi ko na yan. Dahil mauna lagi ang Panginoon kung kilala mo ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ang pag-aalay, kaya nga sa panahon ni Jesucristo, mga kapatid, sabi, halikay dito mga alagad, ayan, doon sa templo, mayroong pagbibigay. Sa church, natural ang pagbibigay. Huwag kayong magugulat, may pagbibigay? Natural yan. Lahat ng simbahan na napasok mo, inang manot simbahan na San Ramon, inang Sinayda Tallo, upat. Nagaduan na nga mabilang. Times 2 divided by 3 plus 5. Mano? Nagadun. Pangatlo dito bawat simbahan may pagbibigay. Sabihin niyong wala, may problema mga kapatid. Iyon ay pagtuturo ng Biblia. Kaya kapag hindi namin tinuro yan, nagbasol kami iti Apo. Excuse me doon sa mga ewan ko, may mga tao kamo hindi naman nag-aaral, naging auditor. Mga kapatid. Hindi naman nag-aaral pagdating sa pera, masyado. Saan pupunta ito? Naging auditor na. Mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, tumawa ka naman. Lahat, mga kapatid. Ang simbahan, nagbabayad ng kuryente. Hindi libre. Balitaan niyo ako pag libre na. Magpakabit na tayo dito na kung ano-ano yung kabit natin, mga kapatid, kung libre. Ang dami, may mga nabili tayo. Hindi libre. Amen. Kaya ang pagbibigay ay natural yan. Ang alay ay natural sa Diyos, mga kapatid. Sabi ni Lord, sabi, haligay dito mga alagad, sabi niya. Nakita nila doon, nung pagbibigay na, yan na, nagbigay silang lahat.
Huwag kayong maniniwala sa turo na nagsasabing, ang Diyos, hindi niya tinitignan yung pagbibigay mo. Hindi totoo yan. Wala sa Biblia yan. Bakit nagalit si Lord kay Abel, ay kay Cain? Iba yung alay ni Cain, iba yung alay ni Abel. Oh. Nung nakita ng Diyos, wow, ang ganda ng inalay ni Abel. Di siyempre minahal niya si Abel. Nung nakita ng ni Cain, itong masamang ugali, mga kapatid, bakit mahal na mahal ni Lord ito? Nagalit siya. Sinasaktan niya si Abel, pinatay pa niya. E paano? Si Cain, pag mag-alay, kung ano-ano lang dyan, yung mga tabi-tabing tanim niya, mga kapatid. Si Abel, pag nag-alay, hayop na may buhay sa Diyos. Ganyan. Gusto mong pahalagahan ka ng Panginoon? Pahalagahan mo din siya sa buhay mo, mga kapatid. Inuulit mo, kung saan mo binibigay yung best mo, yun ang Diyos mo. Hirap na hirap ka magbigay ng hayop sa Panginoon. Pero pag dumating yung mga barkada mo, sige, porsyente, teta, manyatiketyo, manok, kalde. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, madi. Mga kapatid, hello! May bisita! Wala tayong pera. Utangan natin. Pagparty tayo. Sinong Diyos mo? Pagdating sa gawain, mga kapatid, wala. Tapos magaling lang tayo, prayer request. Panginoon. Nako, kinakaban si Sister Marianita, nagijay buryas ko niya, delikado. At itong pakinggan nyo, walang nasasayang na handog sa Panginoon, mga kapatid. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong marunong maghandog sa kanyang pangalan, mga kapatid. Dahil mabuti ang Panginoon, purihin natin siya. Dito na. Hindi ko alam kung anong kanta nila noon. Tayo ay magbigay. Siguro hindi ko alam. Tayo ay magbigay din. Sabi niya sa mga alagad, dali kayo. Tingnan nyo, nagbibigay sila. Tingnan nyo, nagbibigay sila. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo. Tapos na yung pagbibigay. Sabi ng Panginoon, kinausap niya yung mga alagad. Alam niyo kung sino yung pinakamalaking binigay dyan? Yung iba, malaking binibigay. Pero yun yung sobra nila. Nagbigay ka ng 1,000, pero yung sobra-sobra mo, ang laki. Naku, hindi naman pagbibigay ang turo ko dito. Ba't napunta tayo sa pagbibigay? May madamot ba dito, Panginoon? May kinakausap, marahil lang pang hindi ako makaalis-alis dito, mga kapatid. Hindi ako nagtuturo ng ganito. Merong hindi tama yung pagbibigay siguro. Tinuturoan tayo. Sabi ng Panginoon sa mga tignan, nakita niyo yung mga nagbigay? Sabi, opo. Alam niyo kung sino yung pinakamalaking binigay? Sabi, yung babaeng balo na mahirap. Sabi ng mga alagad, 2 mites lang yung nilagay niya. Yung iba, cheque pa nga cash pa papel pa nga Yung iba, papel nga, nakasulat. Hindi naman pera yata, sulat lang, mga kapatid. God bless you, pastor. Nakalagay, God bless you, pastor. Pagpalain ka ng Diyos. A prayer request yata yung iba, mga kapatid. Yung pinakamaliit sa paningin ng tao na binigay, nung tinignan ng Panginoon, sabi niya, siya ang nagbigay ng pinakamalaki. Alam niyo kung bakit? Tignan ninyo kung bakit. Nagtataka yung mga alagad, bakit? 2 mites. Ano lang yun? Barya-barya. Sabi ng mga alagad, siya nga yung nagbigay ng pinakamaliit. Pag tinignan yung pera. Pero ang sabi ng Panginoon, siya yung pinakamalaking binigay. Bakit? Sabi ng Panginoon, binigay niya yung lahat sa Kanya. Ay, nakakahiya nga pag sinasabi mo siyang, ikaw ang Panginoon ko at Diyos ko. At hindi tayo makapagbigay ng best natin sa Kanya. Iba yung kinikilala mong Panginoon, mga kapatid.
Amen. Kaya ngayon mga gagaling mag-audit, mga kapatid, ayan, ipapakita ko yung record. Oh. Minsan, ang iyabang ng iba noon, meron noon. Siguro wala naman na dito yun. No? Sana wala na dito yun, Brother Jose, ano? Sana wala na. Na kino-question nila yung mga, kami yung pinakamalaki magbigay. Gusto niya ipakita ko kung sino yung malaking pinaka na binibigay doon? No, baka magulat kayo, wala dyan na nakaupo sa inyo. Magugulat tayo. Ako ang ano dyan. Ako, saan napunta yung binigay ko? Kapag gaano ba kalaki? Kaya nga nagtataka ko, wala namang aral. Pagdating sa pera, naging auditor na, mga kapatid. Kailangan alam ko kung saan nilalagay. Nasaan na yung pondo? Ayan, nagagamit. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Binigay niya yung lahat. Kaya ang Panginoon, tignan niyo sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, excited ang Diyos niya ang tinitignan niya. Ang worship ay gustong-gusto ng Panginoon. Dalawang klase ang worship. Yang mga awit, yan. Kaya nga makipagsaya kayo pag-awitan, sumamba kayo pag-awitan, gusto ng Panginoon yan. Yan ang tinitignan niya. Pangalawang worship, yung alay, worship. Ang paghahandog, pagbibigay ay worship. Kaya tinitignan niya ng Panginoon, halika kayo dito. Halika kayo dito. Titignan niya ng Panginoon, sabi niya sa mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, makinig kayong lahat. Ayan, para makahinga na kayo. Yung iba, hindi na makahinga. Okay? Hindi na makahinga yung iba. Sabi niya, gustong-gusto ko ng alay. Pero pag papipiliin ako, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng gusto kong alay, at sa kaalaman sa Diyos, sabi niya, mas gusto ko ito, kaalaman sa Diyos. Kahit naman marami kang binibigay at walang bukuwang sa puso mo na makilala ang Panginoon, medyo kulang, mga kapatid. Amen. Kulang. Malaki nga yung binibigay mo pero hindi ka interesado na makilala siya. Sabi ng Panginoon, balansihin nga natin, mga kapatid, tatatlo kayo dyan sa likod. Bigay nyo nga electric pan dito at ang dami nila. Maglapit-lapit na lang kayo dyan sa dulo. Ayan. Maglapit-lapit kayo dyan. Balansihin natin. Ayan. Lulubog ang bangkay. Ayan. Ganyan. Maglapit-lapit kayo yung sa likod. Para mabalansi yung mga ng electric pan. May pangalan ba yan, mga electric pan? Wala naman yata, Hindi po pwede. Hindi po pwede. Wala tayong puwang sa pagkilala sa Diyos. Mga kapatid, anong ginagawa natin sa ating pagtitipon? Anong ginagawa natin sa buhay na ito? Wala tayong lugar sa Panginoon, itong sigurado. Iba ang kaalaman na ating na-acquire sa buhay na ito, mga kapatid. Ay ang pinakadakilang kaalaman, yan, okay? Handa na kayo? Ang pinakadakilang kaalaman na makukuha ng tao. Wala akong pakialam kung marunong kang mga sukat-sukat, kung ano-ano pang kaalaman mo, kung sa ano mang mga larangan. Dito tayo sa pinakamahalaga. Sabi ko, lahat, lagi mayroong pinakadakila. Ang pinakamahalagang kaalaman na makukuha natin ay yung kaalaman kung sino ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Hindi pinag-uusapan dito kung gaano karaming pinag-aralan natin at tinapos natin kung hindi din natin kilala ang Panginoon. Walang halaga ang mga kaalaman na yan
Yan yung kaalaman, sabi ng Biblia, na nawawala, mga kapatid, at nagmamayabang. Pero kung ang kaalaman natin ay ang pagkilala sa Diyos, mga kapatid, yan ang pinakamahalagang kaalaman na makukuha ng mga tao, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos kung kilala natin ang Panginoon sa buhay natin. Praise God. Napakahalaga ang kaalaman sa Diyos. Amen. Pag wala kang alam sa Panginoon, iba ang papahalagahan mo. Kaya may mga ibang tao, iba yung mahalaga sa kanila. Kasi hindi nila alam ang pagkakakilala nila sa Panginoon. Wala silang kaalaman. Kaya iba yung alam lang nila, yun lang, doon lang sila umiikot, mga kapatid. Naituro ko na ito nung sa Sibilya na ang papahalagahan mo lang, siyempre yung alam mo. Paano mo papahalagahan yung hindi mo alam? Kaya nga yung mga taong hindi nila alam ang Panginoon, wala silang pagpapahalaga. Ang ginagawa ng Diyos, nagbibigay na lang siya, sige, hayaan niya ang tao ay magkaroon ng problema. Dahil pag ikaw, ang taong nagkaroon ng problema, doon mo na napag-uunawa kung gaano kahalaga ang Diyos. Wala kang pag-unawa sa Diyos. Kaya kapag malakas ka, may pera ka, sa iba mo ginagamit, wala kang alam Doon mo gagamitin sa alam mo ngayon. Sabi na ganun ba? Ayan, pag nagkaroon ka ng sakit, tignan mo hindi kotse ang mahalaga sa'yo. Pag may sakit ka, hindi kotse ang mahalaga sa'yo. Hindi mansyon ang mahalaga sa'yo. Mayaman ka nga, hindi ka naman hindi ka makakain. Si J. Rockefeller, noon, ngayon kasi iba ng pinakamayaman, noon siya ang pinakamayaman noon. Grabe siya yung pinakamayaman noon, pero may sakit siya. Ang pwede niya lang kainin, gatas at saka biskwit. Hello mga kapatid, sa inyo na yung kayamanan ninyo kung gano'n. Hindi mo ma-enjoy yung yaman mo. Ang pwede mo lang kainin, gatas at biskwit. Excited yun na. Doon na lang ako sa gitna, milyonaryo na lang. Makakain ako ng litson. Makakain ako ng... may teism yun, no litson mga kapatid Hindi mo ma-enjoy. Amen. Minsan hinahayaan ni Lord magkaroon ka ng problema para maalala mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Kaya maganda ito. Huwag na nating hintayin magkaroon ng problema. Okay? Huwag na natin hintayin magkaroon ka ng sakit bago mo maalala ang Panginoon. Amen. Malakas pa lang tayo. Dapat kung may kaalaman tayo sa Diyos, hindi lamang siya mahalaga kung may kailangan tayo. Kung may kaalaman tayo sa Diyos, mahalaga lagi ang Diyos sa buhay natin. Kahit wala tayo para kailangan, purihin natin ang Panginoon. Dapat ganun tayo dito mga kapatid. Hallelujah! Laging mahalaga sa isip natin ang Panginoong Diyos, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia mga kapatid, ang Book of Daniel, sabi dito mga kapatid, 11:32, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Yun ninyo napakahalaga ng kahalaman sa Diyos. Dahil kapag kilala mo ang Panginoon, sabi ng Biblia, ikaw daw yung taong malakas at matibay. At makakagawa ka ng mga bagay ng kabayanihan kung
kung kilala mo ang Panginoon. Kaya, kung merong pinakamahalagang kaalaman na makukuha natin, mga kapatid, sa buhay na ito, hallelujah, kung gusto mo maging matatag na mananampalataya, kung gusto mo makagawa ng magandang bagay sa pangalan ng Panginoon, ang kailangan mo lang, hindi yung kung ano-anong inaalam natin, kung hindi, kailangan kilala mo at alam mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakahalaga. Pag kilala mo ang Panginoon, wala siyang kapalit. Pag kilala mo ang Panginoon, wala siyang katulad. Pag kilala mo ang Panginoon, hindi mo siya maipagpapalit kanino man, mga kapatid, kung totoong kilala mo ang Panginoon. Kung may mga taong iniiwan nila ang Panginoon, hindi kasi nila sa kilala ng buo. Sa panahon pa lang ng Panginoon, mga kapatid, ni Jesucristo nung dumating sa dito sa mundong ito, ang dami niyang ginawa. Ang patay ay binuhay. Sabi ng Biblia, lahat ng karamdaman pinagaling niya. Libo-libong demonyo pinalayas niya, mga kapatid. Lumakad sa tubig. Ang dami niyang ginawa. Libo-libong pinakain niya sa ilang piraso ng tinapay at isda. Ang pera kinuha niya sa bibig ng isda. Ang daming himala, ang daming milagro ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Lalo na pag pumunta tayo sa lumang tipan. Ang daming ginawa ng Diyos, mga kapatid. Pag tinignan mo lahat ng kayang gawin ng Panginoon, ilalagay mo sa isipan mo, lahat ng pangangailangan ng tao, kayang gawin ng Diyos at ibigay, mga kapatid. Kung kilala mo ang Panginoon, yung nasa yungib ng leon, ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Yung nilagay sa apoy, hindi pinabayaan ng Panginoon. Sila Moses, pinadaan sa gitna ng dagat, mga kapatid, na tuyong lupa sa gitna. Ang dami, mga kapatid, ang pagkain ay bumababa, ang tubig lumalabas sa bato. Hallelujah! Ang karmi ay nauhulog. Ang apoy ng Panginoon ay nakapalibot sa kanila. Ang ulam ay nakalilim sa kanila, mga kapatid. Lahat ng pangangailangan nila ay kayang ibigay ng Panginoon. Kaya yung mga tao hindi nyo maunawaan kung bakit gano'n na lang ang paglilingkod nila, dahil meron silang alam na hindi mo alam. Kung alam mo ang Panginoon, kaya ng Diyos gawin ang lahat na magagawa niya sa buhay ng tao. Sabi mo, lahat ng pangangailangan mo ay kayang ibigay ng Panginoon. Kaya hindi mo siya pwedeng ipagpalit. Kaya hindi mo siya pwedeng iwanan, dahil lahat ng pangangailangan mo kaya niyang ibigay. Sandali lang. Alam niyo kung anong pinakamatindi? Itong pinakamatindi, mga kapatid. Pumunta tayo sa simula. Ang daming ginawa ng Panginoon, di ba? Si Jesus Christ, ang daming niyang ginawa. Pupunta tayo sa simula, mga kapatid. Nawa mabigyan kayo ng pag-asa dito. Dahil sa simula, mga kapatid, dito mo makikita ang kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Nung wala pa ang mga bagay-bagay, hallelujah, kaya ng Diyos gumawa kahit wala ang bagay sa mundo ito. Hello! Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, in the Holy Ghost. Kung ikaw ay mayroong maliit na nasa kamay mo, lalo kayang gumawa ng Diyos sa buhay mo. Kung kilala mo ang Panginoon, sabi ko, kung kilala mo ang Panginoon, grabe yun, mga kapatid. Pinakamatindi yun sa simula. Walang langit, walang lupa, walang nilikha. Pero ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gumawa kahit wala.
Sabi ko, kaya niyang gumawa kahit wala. Meron ako nararamdaman, Pastor, wala ako, Pastor. Yan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Sabi, Pastor, wala akong magagawa. Yan ang gusto ng Panginoon dahil kaya niyang gumawa kahit wala. Hallelujah. Ang Diyos ay nakapangyarihan kung kilala mo lang ang Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Upo muna kayo. Kailangan niyong marinig ito, mga kapatid. Mahalaga ang pagkilala sa Diyos. Pagkilala mo siya, hindi mo siya tatalikuran. Huwag mo sasabihin, marami naman akong pera, Pastor. Bakit problema? Pera lang bang nagiging problema? Pastor, bahala na kayo dyan. Total, okay naman kami, mayaman kami. Bakit? Iisa lang ba ang klase ng problema, mga kapatid? Alam nyo, sa totoo lang, iisa talaga ang problema. Iba-iba lang ang mukha. Ayaw mong isipin na wala akong problema dito, hindi ko na kailangan ng Panginoon. Mga kapatid, tignan mo muna ulit yung sarili mo. Mas magaling na ako, Pastor. Pinagaling na ako ng sandali. Tignan mo ulit. Di lalo mong kailangan ng Diyos sa buhay mo. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, lalo natin dapat kailangan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Lalo na kung kilala mo talaga siya. Mga taong kilala ang Panginoon, kung ayaw niyong maglingkod, bahala kayo. Ganyan, matibay yan, mga kapatid, malakas yan. Kung ayaw nila ako magpapatuloy, bakit kilala ko yung pinaglilingkuran ko? Pero makinig kayo, may hadlang. Yan. Bakit may mga tao, Pastor, hindi nila nakikilala ang Panginoon? May hadlang. Okay? Ibibigay ko yung dalawang hadlang. Bakit ang tao hindi nakakatanggap ng pagkilala at pag-unawa sa Panginoon? Mayroong dalawang hadlang. May mga tao hindi nila makilala ang Panginoon sa buhay nila. Dahil sa dalawang hadlang na ito. Una, mga kapatid, ang pagtanggap ng kaalaman sa Diyos, ito yung isang hadlang, number one. May mga taong hindi nila matanggap ang pagkilala sa Diyos dahil ang pumipigil, ang humahadlang ay number one, yung alam nila. Brad, nagpapakilala ang Panginoon sa tao, pero may mga tao, ayaw ko, hindi yan. Dahil yung alam nila, ang nilalaban nila sa Diyos. Ano? May sagot lagi ang mga yan Yung mga ayaw tumanggap sa Panginoon, laging may sagot yan, Brother Rolly. Pag may sinabi ka, may sagot lagi yan. Ang pangsagot nila, paghadlang nila, panglaban nila, ay yung alam nila. Kaya hindi sila makasunod. Dahil ang pinipilit nila, yung alam nila. Yan ang hadlang talaga. Mas mabuti pa talaga, wala tayong alam Para pag sinabi ng Panginoon, gawin mo ito. O sige po, Panginoon. Pag may alam ka, sabi ng Panginoon, Abraham, iwanan mong pamilya mo. Sino ka? Niya ka. Ganyan kayo no? Iba jibong niya. Sino ka? Sabi mo. Bakit? Meron ka kasing alam. Iwanan mong pamilya mo at pumunta ka sa lugar na gusto kong puntahan mo. Sabi, may ateism yun, amuko no? Nag-iisip ngayon kasi, amuko, lumaban da jay amu tayo.
Asa tayo kiniapo Diyos na inadadama. Kiwis. Oh. Sa balitiism. Nilalabanan natin ang Panginoon sa kanyang pagkilala sa kanya sa pamamagitan ng nalalaman natin, mga kapatid. Tahimik, no? May gumagawa kasi niyan. Kaya hindi makasunod ng buo. Nalalaing na karod. Kasano? Di ba? Kasanod na nga sumurot. Kasanod na nga agserbi nga si Pupudno. Agserbi, ang apudno. Awang pang karod 1/4 eh. Mga kapatid, tahimik. May kinakausap ang Panginoon dito. Huwag ka nang magpatigas ng puso. 26 years na ako nangangaral. Kaya alam ko ang mga itsura ng tao. At pati mga existence ng Espiritu. Ayun, may nakikita nga ako dito eh. May ibang Espiritu eh. Okay? Totoo yun. Sinong kasama ko dito ang nagpapatotoo sa sinasabi ko, mga kapatid? Hirap na hirap tayo natanggapin ang kaalaman sa Diyos dahil lumalaban yung alam natin, Brother Joseph. Ganito ang pagpupuri. Sabi mo, hindi ganyan. Di ba? Hello, nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Ang sabi ng Bible, ganito ang pagpupuri. Pumalakpak, sumayaw, mag-ingay, tumalon, magpuring may kagalangan. Ang sabi mo, ask ko na, hindi ganyan. Kaya minsan hindi mo nagagawa yung sinasabi ng Panginoon dahil lumalaban yung alam mo. Ganito ang igapo, ganito ang alay, ganito ang pagbibigay. Hindi. O kaya hindi mo nasusunod ang Diyos dahil ang lumalaban, yung alam mo, hindi ganyan. Tama, Sister Priscilla? Hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos dahil ang lumalaban yung alam natin. Itabi na natin yan, mga kapatid. Hindi makatulong yan. Ipinipilit natin yung alam natin, tapos pag kailangan natin yung Diyos, sabi na, Lord, I need you. You are the most important in my life, Lord Jesus. Nyati ko na. Mga kapatid, sabi ni Lord, si lolo mo, si nanay mo, mga kaibigan mo, pwede mong bubula-bulahin. Pero ako, sabi ng Panginoon, hayag ang bawat puso. Naging pinakamahalaga na yung Diyos sa taong mayroong pangangailangan. Amen. Ang lungkot ni Sister Josephine, namimiss niya yata yung talagang, gusto niya talaga yata, sayang. At least na-experience ko kung mga masiis. Dapat lalo tayong magsaya, mga kapatid. Sister Josephine. Kumusta? Pagkilala natin ang Panginoon, panatag yung damdamin natin. Panatag ang puso natin. Amen. Itong bayan ng Israel, galit na galit ang Panginoon nung papasok na sila sa promised land. Alam niyo kung bakit? Sabi sa book of Numbers, mga kapatid, chapter 13, verse 27 to 33. Nung bumalik na sila, pinatotohanan nila yung pangako ng Panginoon. Ito, totoo talaga yung pangako ng Diyos. Dapat sana yung nagsigawan na sila. Mga kapatid, totoo ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Gagawin niya lahat ng sinabi niya. Pero itong nakakalungkot sa kanila, 10, sabi nung 10. Pero, sabi nila, maraming higante doon. Ang lupa kumakain ng tao. May malaking bakod, hindi natin mapapasok. Napapaligitan ng mga tribo ng kaaway. Nanduduhon yung pamilya ni Anak ng mga higante.
At para sa kanila tayo ay mga tipaklong lang. Tingnan niyo mga kapatid, nakakalungkot. Kapag ganyan ang isip ng tao, ang laki ng problema para sa kanila. Ang nakikita nila, yung kaalaman nila yung sa paligid lang. Wala silang kaalaman man lang sa Diyos na sinabi. Kaya mga taong madaling mawala, madaling magbago, walang direksyon dahil kung ano-anong kaalaman lang ang meron sa kanila. Dalawa lang ang sabi, hindi. Kung sasamahan tayo ng Panginoon, sabi ng dalawa, makakapasok tayo doon. Kung sa galit ng Panginoon, tingnan ninyo. Mag-ingat ka mga kapatid. Dadalhin ka ng alam mo doon sa alam mo lang. Nakakatakot yun. Walang patutunguhan yun mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, mayroong daan sa paningin ng tao na akala niya ay mabuti. Ngunit sa dulo niyaon ay kamatayan. Nakakatakot mga kapatid. Kaya nga alam niyo kung ba't tayo nandito? Binibigyan tayo ng kaalaman na nagmumula sa Panginoon. Saan ka dadalhin ng alam mo? Anong klaseng langit? Anong klaseng paraiso? Hindi nga natin alam kung saan tayo pupunta pag may problema tayo eh. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Kaya huwag tayong lalagay sa alam natin, ipapahamak tayo niyan. Umasa tayo sa kaalaman na nagmumula sa Panginoon. May patutunguhan yan mga kapatid. Buksan natin ang ating mga puso at isang tabi natin ang ating mga sariling kaalaman at sabihin natin, Lord, kung meron akong pinakamahalagang malalaman ay yung makilala ka ng iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O sige, totohanin natin ang pagsamba. Hallelujah! Ngayon, sabi nila, babalik na lang tayo sa Egypt. Yun ang alam nila. Maraming kalaban doon. Ang alam lang nila, bumalik sa Egypt. Hindi tayo makapasok doon. Sabi ng Panginoon, yan ang alam nyo, yan ang mangyari sa inyo. Kaya ang payo ko sa iyo kung ayaw mong mawala, magplano ka lagi ng gagawin mo sa Panginoon. Ganito ang gagawin ko 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 sa Panginoon. Kung ganyan ka mag-isip, mga kapatid, hindi ka papabayaan ng Panginoon na mawala. Pero kung nasa isip mo, sa labas, sa malayo, wala sa Diyos, sabi ng Panginoon, ganyan kayo hindi sila nakapasok. Hindi sila nakapasok. Ay ako'y nagtataka sa mga tao eh. Gusto nilang pumunta sa langit. Hindi naman bukas yung puso nila sa kaalaman sa Diyos. Sinong Diyos ang sasambahin mo doon, GB, kung hindi mo sa kilala? Jibong, pag hindi mo kilala ang Diyos, sinong sasambahin mo doon sa langit? Sumasamba na kami, ikaw may hinihintay ka pa. Kung hindi mo kilala ang Diyos. Pero kung kilala mo ang Panginoon, nandyan na si Jesus. Nagwo-worship ka na, nagsasaya ka na dahil kilala mo ang Panginoon, mga kapatid. Wala na iba ang Panginoon Jesus. Hintayin ko muna yung Ama. Hintayin ko muna yung Espiritu Santo. Hindi nila alam ang Panginoong Jesus. Siya lang ang tunay na Panginoon, mga kapatid. Wala nang iba. Kaya nga, lumalaban yung alam mo eh. Kaya turo ko nung Thursday. Minsan yung alam ninyo, sumasalubong eh. Kaya nga hindi nyo magawa yung pinapagawa at dapat gagawin. Sinasalubong yun ang alam ninyo eh.
Eh sabi ko dun sa may ibang sistema, o gawin natin yung sistema na alam mo. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Ayaw mong sumunod, gawin natin yung sistema mo, kung may sistema ka. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Oh. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Di ba yung tinuro ko sa inyo ng Thursday? Pero itong sistema na naituro sa atin, nakita natin. Lumago yung gawain, pinagpalang church, pinagpalang mga kapatiran. Hindi sila naghirap. Tama yung sistema nila. Lumabas ka sa alam mong sistema at yakapin natin ang sistema ang bigay ng Panginoon sa atin. Kung gusto mong merong mangyaring maganda sa buhay natin, mga kapatid. Makinig kayo. Kung gusto nyo merong magandang mangyari sa inyo, itabi nyo yung alam ninyo. At magbigay daan tayo sa kaalaman na nagmumula sa Panginoon. Sigurado. Sabi ko, sigurado. May magandang mangyayari. Subukan mo, Panginoon! Pangalawa, mga kapatid, mag-alas 11 na. Ang isang lang yung unteachable spirit. Ayaw paturo. Oh. Eh, paano magpapaturo? Magaling na nga Rod. Oh. Sana nga magaling. Yun naman ang hiling ko. Oh. Ako gusto ko yung style niya, no? Pareho kami. Ha? Oh, mga kapatid, kung may gagayahin tayo, dapat yung marunong na. Si Bongbong, gusto ko yung style niya, yung parang gusto ko yun. Yung parang nangangapa. Oh, kaya pansinin niyo ako pag akyat ko sa yan ang ko, style ko eh. Kasi yung mga nakaupo dyan, ang iisipin nila, wala ito, marunong. Gusto ko yun. Pag meron ako makita dyan nagsabi, ako na nga ba, sayang lang ang panahon ko ditong makikinig dahil simula pa lang eh. Gusto ko yun, yung ganito yan, parang nangangapa mga kapatid. Gusto ko yun. Yung parang hindi mo alam yung ginagawa mo, gusto ko. Kaysa naman yung nagpapanggap ka na kanwari, magaling ka. Hindi naman pala. Mahirap yung lakad pa lang. Kala mo mga kapatid, naglalakad ka sa buwan. Tapos pag magbasa, wala. Mas mabuti na yung parang hindi ka marunong. Amen. Isa nagrurunong-runungan na hindi naman. O anong pinakamatalinong sagot sa lahat ng tanong? Sinong makasagot niyan? Pinakamatalinong sagot sa lahat ng tanong. Ano? Alam niyo kung ano? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Sino? So wala. Sirit. Taas ang kamay ng sirit, mga kapatid. Sirit. O yung iba, alam nila yan. Mamaya, ibubulong ko sa inyo. Hindi nagtaas ang kamay ang iba eh. Ang daya nila. Hindi maririnig nila. Alam mo, pinakamatalinong sagot? O doon sa lagtas lang to ng kamay huwag kayong makikinig, yung mga hindi nagtaas ng kamay. Ang pinakamatalinong sagot ito sa lahat ng tanong, alam ko na yan. Kaya pag siya, 5 times alam ko na yan. Yan, matalinong sagot yan. Ganitong gawin mo, alam ko na yan. Yan ang pinakamatalinong sagot. Kaya hindi maturuan. Dahil nadadaya tayo minsan ng kaaway na akala natin, alam na natin lahat. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil may mga taong ganyan, ayaw nilang tumanggap ng pagtuturo. Kailan lang sila natuturuan? Alam niyo kung kailan? Yung matitigas ang puso at pinapatigas ang puso. Natututo na lang sila pag dumating na yung salot sa buhay nila. At doon na lang sila nagiging bukas sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos.
Hindi mo na kailangan magkaroon ng malaking problema para buksan yung puso mo sa Diyos. Alamin mo ito, mga kapatid, tanggapin mo ang katotohanan. Hindi natin alam ang lahat. Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Yung kinabukasan mo, nakita na niya. Kaya nga dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Hindi mo pa nakita. Ang alas 4, mamayang alas 4, hindi mo pa nakita yung itsura mo ng alas 4. Hindi mo pa nakita yung itsura mo mamayang gabi. Ang Diyos nakita na niya. Ang 2030, ang 2050, nakita na niya ang kinabukasan natin. Kaya umasa tayo sa Panginoon na nakakaalam ng lahat. Magpaturo tayo sa Panginoon na nakakaalam ng lahat. Upang ang ating buhay ay magkaroon ng direksyon. Kaya yan. Kaya nga ilalayo ng kaaway ang mga tao. Ay gumagamit ang kaaway ng instrumento para ilayo dito. Ang dami na niyang nakuha eh. Ilalayo. Dahil nga sabi ng Panginoon, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya kung hindi galing sa lingkod ng Panginoon yung alam mo saan galing. Oh. Meron, hindi ko sinasabing wala. May alam, pero saan galing? Sabi ng Panginoon, yung kaalaman na ibibigay niya, He will use through pastors. Oh. Nasa Bible yan, mga kapatid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pastor sa buhay ko, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon. Oh, kahit ayaw mong maturuan, natuturuan ka. Salamat. Amen. Nagtutuwid, nagpapaalala, nangangaral, nagtuturo. Kaya kapag naalis na sila, sa landas ng Panginoon, tingnan niyo yung buhay nila. Uminom kayo matanan, Lahat ng mga nawalan na ng kaalaman mula sa Panginoon, namumuhay na sila sa sarili nilang kaalaman at sa sabi-sabi ng mga tao. Anong pag-asa? Tingnan niyo yung buhay nila. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan yung iba. Iba yung buhay nila nung meron silang kaalaman sa Diyos. Malayo. Nakita niyo ba? O kung nakita niyo, sabihin natin lahat, malayo. Adayo. Adayo. Yeah, Sister Jonalyn niya. Dakkel, grabe. Ti adayo, ti biyag nga dati. Panakamo iti Diyos. Kentat, di awanan. Awanan, isunat ti masursurutan. Bado, aramid, sarita, aminan. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, salamat, may buhay kang maayos, may direksyon, hallelujah. Kaya wag tayong pumayag na magkaroon ng unteachable spirit. In the name of Jesus, sabi mo, Lord, I rebuke, hallelujah, I rebuke the unteachable spirit in the name of Jesus. Sabihin mo, huwag mong sabihin hallelujah. Sabi mo, I rebuke the unteachable spirit ka mo. Baka meron, sabi mo, lumayo ka, lumayas ka sa katawan ko. Sabi mo, ang espiritu nga ayaw magpaturo. Sabi mo, hindi ka welcome sa puso ko. Gusto mong mabito sa Panginoon. Gusto mong maglingkod sa Diyos. Gusto mong manahan sa Panginoon na mabuti at tapat sa aking buhay. Purihin ang Panginoon. Isang tabi natin yung alam natin. Amen. Hallelujah. Isang tabi natin yung bagay na yan. Dahil hindi tayo magpapaturo sa bagay na yan. O hindi maging abala tayo sa pagkilala sa ating Panginoon. Alam mo bakit ka aalis sa Diyos kung kilala mo ang Panginoon? Hindi ka aalis. Alam mo kung bakit?
Meron sa Biblia, dito na tayo magtatapos. Inilustrasyon ng Panginoong Diyos ang isang ama na mayroong dalawang anak. Siya yung ama, ang Diyos. Tao yung anak na dalawa. Ang sabi ng isang anak, yung isa salbahe. Salbahe yung isang anak. Sabi niya, tatay, bigay mo na sa akin lahat. At, ayan, pumunta siya sa alam niyang buhay. Kumuha siya sa ama, pero pumunta siya sa buhay na gusto niya. Nilustay niya lahat, mga kapatid. Mababasa niyo yun sa Lucas, Kapitulo 15. Tingnan niyo. Napakahalaga kilala mo ang Diyos. Nung pumunta na siya, mga kapatid, sabi ng Biblia, nagpakalayo-layo siya sa tahanan nila, sa ama niya. At doon, sabi niya, kasama niya yung mga kaibigan niya, nagsasaya, mga kapatid. Siyempre, maraming pera, kinuha niya yung mana niya eh. Siyempre, siyang bida doon na. Ayan ang gusto ng tao, siya yung bida, siya yung magaling. Di ba? Nung barkada natin, pag siya yung may ganyan, no, Brad, no? Siya ang bus, madaydayaw, nakas dyan niya. Iso na ti bida, ang kanga kumontrata, imbati na kayo, mabitin kayo. No, iso ti ado ti kastig, iso ti bus, sige na. Hanggang sa ito, mga kapatid, makinig kayo. Lahat ng meron sa tao na uubos. Bigas na uubos yan. Meron ba ditong hindi nauubusan ng bigas, mga kapatid, at hingi kami ng ng abono, ng dito? Binhi. Hindi kami, pastor, hindi kami nauubusan. Hintayin mo. Yung lakas ko, pastor, habang buhay ito, sabi ni Billy. Tanungin mo nga siya kung yung lakas niya ay nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Dapay. Mga kapatid. Hindi yan habang buhay. Iba yung lakas ko nung 20s, ibang lakas ko ngayon, mga kapatid. Matalino na nga itong mga anak ko dahil dati noon, walang tigil yan, walang tigil. Pag kinarga mo yung isa, walang tigil. Ngayon, si Sammy sabi, tama na, pagod na si tatay natin. Sabi, okay May hangganan yan. May mga tao kasi, yan, kaya may mga taong mayayabang kasi akala nila, walang hanggan yung pera nila, walang hanggan yung lakas nila, walang hanggan yung... Pero pag may sakit yan, iba ng itsura, mga kapatid. Yan ang pinakamaamong tupa. Pag walang problema, mga kapatid, ayan ang tao No? Ganyan ang tao. Pero pag may sakit yan, walang bagay sa mundong ito na habang buhay. Ang alam ko lang, salita ng Diyos. Tapos ayaw pa ng iba. Naubos yung pera niya, mga kapatid. Meron akong masamang balita, Sister Marianita, yung kayamanan mo, mauubos din pagpabaya tayo. Pagpabaya tayo, pag nagpapagamit tayo sa Panginoon, hindi kanya papayagang maubusan. Kasi ginagamit ng anak ko sa gawain, hindi ako papayag maubusan yan. Pero kung lagi mo nalang naiisip puro sa sarili mo, sabi mo, sige. Naubos. Puro sarili. Nagtrabaho! Mayaman sila! Sobrang hirap ng buhay, gutom na siya, sabi ng Biblia. Sa sobrang gutom niya, yung pagkain nung inaalagaan niyang baboy, gusto niya nang kainin. Alam mo, pag naranasan mo yon, hindi ka magiging mayabang. Nupod nung naranasan tirigat, hindi ka mayabang. Hindi ka mayabang. Nakakaintindi ka ng buhay pag nasubukan mo yung hirap.
At doon sa mga kapatid nagkaroon ng kaalaman. Sabi niya nung kakainin na niya yung pagkain ng baboy, teka lang, buti na lang may natitira pa siyang alam. Sabi niya, doon sa bahay ng tatay ko, sabi niya, ang mga alipin namin, alipin ha? Alipin namin ay hindi naghihirap. Ganyan sa bahay ng Ama. Walang mahirap sa bahay ng Ama, mga kapatid. Kaya huwag kang pumayag na alisin ka ng kaaway sa tahanan ng Diyos. Sabi niya, sandali lang, kakainin niya, sandali lang sa bahay namin. Ang alipin namin ay hindi naghihirap. Kaya ayaw ko nang umalis sa Panginoon, mga kapatid. Ultimo alipin ay hindi mahirap. Paano pa kaya yung mga anak, mga kapatid? Hallelujah! Woo! Kung yung mga alipin ay hindi naghihirap, paano pa kaya yung mga anak ng Diyos? Praise God. Sabi niya, babalik ako. At sabi niya, sabi ko sa tatay ko, Ama, nagkasala ako sa iyo at sa langit. Hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak. Gawin mo lamang akong alipin. Tanggapin mo ako. Alam niyo, may mga tao, mga kapatid, nakakaawa, hindi nila kilala ang Diyos. Sabi ko, hindi nila kilala ang Diyos. Mga kapatid, na gusto silang tuksohin ng kaaway, hindi ka natanggap doon. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Wala ka ng lugar doon, mga kapatid. Hindi nila naiintindihan, hindi nila alam ang Ama, mga kapatid, ng tahanan ng Panginoon ay welcome sa kanyang mga anak, mga kapatid. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng ganyang kaalaman kung gaano kabuti ang Ama. Hallelujah. Pero may mga tao, hindi nila kilala ang Ama, mga kapatid. Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya sabi nila, nagmasala ako. Hindi na ako babalik. Ayaw ko na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pag ganyan ka magsalita, hindi mo kilala ang Ama. Dahil nung umuwi yung prodigal son, mga kapatid, sabi ng Biblia, malayo pa lang siya. Sinalubong na siya ng kanyang Ama. Kung ikaw ay nagkamali, huwag kang lumayo. Pumunta ka sa altar, magpabumbaba ka, at merong tatay na naghihintay sa'yo. Kilala mo ba yung tatay? Hallelujah! Kung gano'n siya kabuti, hallelujah! Dapat kilala natin ang Diyos. Amen. Hindi lamang siya mabuti kung nakakagawa tayo ng maganda, makinig ka. Naiintindihan ka ng Panginoon kung ikaw ay magpapakumbaba ng tulay at totoo. Merong tatay, kailangan kilala mo siya. Merong tatay na magwe-welcome sa'yo. O salamat. Alam mo, kapatid, subukan mo makagawa ng mali sa iba, ayaw ka na nila. Ako, mga kapatid, tinakwil na nila ako. Sanay na ako dyan, Sister Josephine. Sanay na ako sa ganyan. Matapos mong tulungan, matapos mong gawa ng magaganda, tinakwil na nila ako, siniraan na nila ako. Okay lang yan, ganyan ang tao. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi kagaya ng tao. Hallelujah, hindi tayo tatakwil ng Panginoon. Hallelujah, ang Diyos ay napakabuti. Sana kilala mo ang Panginoon. Siya ay napakabuti. Siya ay napakabuti. Siya ay napakabuti. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Kung alam mong sasalubong sa iyo ang Ama, ano ang gagawin mo? Hallelujah. Huwag kang lumayo, lalo kang lumapit. Hallelujah. Kung alam mong sasalubungin ka ng Ama, huwag kang lumayo, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Ganyan sa mabuti. Huwag tayong maniwala sa kaaway. Ang Diyos ay mabuti.
Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Nararamdaman mo ba ang kabutihan ng Diyos, kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Nararamdaman mo ba ang kabutihan ng Diyos? Purihin ang pangalan ng Panginoon.